Itong mga nakaraang linggo, ilang araw din tayong nagluto ng puro isda at gulay. Minsan kasi sa kagustuhan nating maglibang para makalimutan ang mga bagay-bagay, ay gumagawa tayo ng paraan para makapaglibang. Lumipas ba yung araw at panahon para hindi tayo kainin ng kalungkutan? At isa rito ay ang kagustuhan natin makapagluto. Ay nitong mga nakaraang araw, puro gulay at isda ang ating pinagdiskitahan. Pero ngayong araw, isipan kong bumili ng manok para kahit papano ay may iba naman. Pagkatapos pakuluan ng manok para matanggal ang lansa, sunod nito ay mag-isa ng sibuyas at bawang. Pagkatapos mag-isa, ibilik natin ang karne na pinakulo natin kanina. Higit 1 kilo din to, sapat na para magkasya sa atin. Sigurado may matitira pa para sa kinabukasan. Tapos nilagyan natin ng siling labuyo. Binili ko kanina sa tindahan. Sa 10 piso, ilang piraso lang. Habang tumatagal, lalong tumataas ang bilihin natin. Kahit papano, kailangan natin magtipid. Mag-isip ba ng mga bagay at mga ulam para magkasya hanggang sa kinabukasan. Tapos nilagyan natin ng kunting oyster sauce para kahit papano ay medyo matamis-tamis siya. Kasunod nito ay nilagyan natin ng toyo. Itong silver one ang ginagamit ko. Kami kasing Ilocano, ang gusto namin sa adobo ay medyo maalat. Tapos minsan naman sa gusto namin sa adobo, may pagkamudi ba? Minsan yung madami ang sabaw, tapos minsan naman wala halos sabaw. Habang lumalaban yung mantika, pero pinaka-importante sa lahat ay mainit yung kanin tsaka mabango siya. Kahit anong klaseng adobo, naman ang kultura nito. Ahuli yung sinasabi nila na habang tumatagal, lalo itong sumasarap. Kasi nga naman yung toyo at saka mantika, habang tumatagal ito, nanunood sa laman ng karne. Kaya habang tumatagal, lalo itong naging mas malasa. Tapos sasabayan mo pa ng init. Kaya habang tumatagal, mas lalo siyang sumasarap. Sana hindi ganito ang problema. Habang tumatagal, dapat lalo na itong nawawala. Kasi kung para itong adobo, alamang sa malamang habang buhay. Hindi ka natatantanan ng problema sa buhay. Dapat para na siyang sinigang, para hindi siya nagtatagal, napapanis agad. Pero kung ang problema ay kagaya ng adobo, malamang sa malamang ay magtatagal ito. Kaya nga pala pag nagluluto tayo ng adobo, kailangan hindi ganun kalakas yung apoy niya para hindi mabigla yung karne. Kasi pag sobrang lakas nito, hindi nagiging masarap yung karne. Mas masarap talaga yung naluto sa apoy na banayad. Hindi lahat ng bagay nakukuha sa madalian. Ang importante, malumanay ba? Dahan-dahan, basta sigurado naman. Habang nakikita ko na kumukulo yung niluluto kong adobo, di ko rin mapigilan na mag-isip ng malalim. Sana ang lahat ng problema natin sa buhay, ganito rin siya kabilis. Sana mabilis siyang mawala. Lalo na kung alam naman natin na malinis ang ating budhi, tapos alam naman natin na hindi tayo masamang tao. Iniisip lang natin ay kung ano ang makakabuti.